Ang pinakamahirap na parte sa pagpapalit ng LCD ay yung pagbubukas. Kaya payo ko sa mga newbie na nagpapalit pa lang na ito, tingnan nyo muna sa YouTube kung paano yung disassembly bago nyo buksan ang unit na gagawin ninyo. Dahil kung hindi mo alam kung paano buksan ang unit na ginagawa mo, ay po pwedeng makapunit ka o mabasag mo yung mga takip sa likod na dahilan para abonado ka. Kung minsan naman walang available na pyesa, dahilan para mabarangay ka o mapagalitan ka lang. Hindi rin nakukuha sa pabilisan o pagalingan pag nagsisimula ka pa lang. Ang mahalaga ay yung magawa mo na walang magiging problema yung unit nila. Isa pa ay yung maghanap ka ng mentor o yung taong tutulong sa'yo sa panahon ng kahinaan mo. Na siya yung aalalay sa'yo sa panahon din ng mga kamalian mo. Pero take note mga idol, bago mahanap yung ganitong klase ng mentor ay kailangan mo muna magpakumbaba. Dahil hindi mo mahanap ang ganitong klase ng mentor pagka mayabang ka, na yung astang mas mayabang ka pa sa kanila. Pero marami rin ng mga kapwa ko technician na matagal na sobrang yayabang. Yung bubulihin ka at hindi tuturo sa iyo yung tama. Na yung tipong pag nagtanong ka na kung anong sira no na iba yung sasabihin nila. Pag naka-encounter ka ng ganitong klase ng technician ay layuan mo na dahil hindi ka rapat-dapat na maging mentor. Na posibleng matuto ka nga dahil sa panlalait niya dahil nagpursige ka. Ang problema ay yung pag marunong ka ay manlalait ka rin ng iba. Madami akong nakikita mga ganyan sa groups namin na binubuli nila yung mga mahihina na parang hindi sila nanggaling doon. Balik naman tayo sa pagre-repair ng cellphone. Sikapin mo na wag mong mahawakan yung camera harap at sa kalikod pagka nililinisan mo yung frame nito. Na kung maaari wag maalikabukan o wag masyadong matagal na ma-expose yung camera para hindi lumabo ito. Ngayon, pagka kumikita ka ng pabahabahagya ay sikapin mo na magkaroon ka ng sarili mong power supply. Sikapin mo magkaroon ka ng sarili mong hot air at saka laptop na pwede kang mag-install ng unlock tool. Huwag mong unahin yung luho na kung ano-ano, lalo na pagka kumikita ka dahil kung gusto mo talagang matuto at maging cellphone technician ay kailangan magsakripisyo na kailangang unahin muna yung mga gamit pang repair. Bumili ka rin ng mga sirang cellphone ng mga customer mo o sa iba't ibang tao para pagpraktisan mo kung paano magtanggal ng charging pin, paano mag-backlash, paano magpalit ng battery para dagdag ng kaalaman mo paunti-unti. Isa pang malupit na payo ng galing sa akin at subok ko na ng mahabang panahon ay yung wag mong masyadong pahalagahan yung pera. Ang pahalagahan mo ay yung customer mo. Na pagka mayroong mga maliliit na detalye na gusto nilang ipagawa sa'yo na alam mong madali lang namang gawin ay gawin mo na. Kapag alam mo halimbawang back job ay gawin mo nang wala kang angal-angal. Kapin mo rin na pag nakikipag-usap ka sa kanila ay yung maayos na kakagaan ng loob nila, hindi yung papalang. Maraming mga customer na mga mainit ang ulo minsan lalo na pagka hindi na satisfied dun sa gawaan mo. Pero kahit ang mali ay sila, ay antayin mo na kumalma lang sila ng kaunti. Na pag yung mainit ang ulo na mainit na rin yung ulo mo so magkakasagutan lang kayo. Tandaan mo, walang mas mainam sa maayos na pakiusapan at usapan. At dito na papasok kung bakit sinasabi ko kanina dapat pahalagahan mo ang customer mo. Na kahit magaling ka kung pangit naman ang ugali mo. Pero kahit na mahina ka kung marunong ka na makisama at ibigay yung gusto nila. Parang ganito lang yan. Nag-i-invest ka sa kanila ng pasensya at pakikisama habang nag-i-invest ka naman ng mga gamit mo na pang-repair hanggang sa matuto ka ng sobra-sobra. Dahil pwede ka nilang ikwento sa ibang kapitbahay nila o sa mga relatives nila na maayos kang manggagawa at madaling unawain. At pag dumami ang customer mo, kusa na lang pong dadami yung pera mo. At ito yung pinakamabilis na way para makabangon ka o maging cellphone technician ka na katulad na rin namin ngayon. Last na payo ko pag halimbawa natuto ka na. Maging humble ka always at tulungan mo yung mga mahihina. At sana hindi ka maging isa sa mga technician na nasa mundo na panlalait. Dahil sa mundo na to mga lods high-tech na. Halos lahat. Kasi alam nyo bakit mga lods? Kasi pati karma digital na. At hanggang doon na lang mga lods, maraming salamat sa panonood. Papa Jamil nyo, signing out na po. Maraming salamat po.